umaga po sa inyo lahat. Nandito po tayo sa Kakampi Online. Ako po si Police Chief Inspector J. Guillermo ng tagapagsalita ng PNP Anti-Cybercrime Group. So, pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa mga modus operandi ng mga cyber criminals. Ito yung mga krimen na mga nakikita natin sa internet. Kung saan ipapaliwanag ko po kung bakit nagkakaroon ng krimen sa internet at ano ang mga bagay at paano ang mga paraan ng mga kriminal upang gawin ang isang krimen. So, pag-usapan muna natin kung ano ba talaga ang cybercrime. Ang isang cybercrime ay basta sinabi natin cybercrime is a crime committed to the use of a computer or information communication technology. So, sa batas po ng 10175, wala po yung exact definition, but merong definition yung tungkol sa computer. A computer that can do analyze, store data, or it can be through a magnetic form or electronic form ang storage nito. So one example ng mga computer is a laptop, is a CD, is a cell phone, or any storage devices katulad ng mga SD cards, and even yung camera natin, as long as na nakapag-store siya ng data, that is considered as a computer. So yun ang definition ng batas para maintindihan po natin. So itong cybercrime is a very challenging on the part ng PNP. Kasi ito yung kumbaga ito yung trending sinasabi ito yung trending sa ngayon. Kumbaga lahat ng tao ay ginagamit ng computer. Ang isa ito at ginagamitan ito ng teknolohiya. So pamamagitan nito, kailangan natin mag-imbestiga. So bakit ba nagiging challenging sa part ng PNP? Dahil sa ngayon, dahil ang opisina namin ay 1 taon pa lang mahigit. At magdadalawang taon na by March 20 of 2015. Medyo nahihirapan ang kapulisan. Sapagkat may mga pangangailangan din kung minsan, sabi ko nga, sa pamamagitan ng teknolohiya, dapat medyo advanced din tayo sa pagtukoy at paghabol sa mga kriminal kung nasaan man sila. So, para bang pag sinabi natin cybercrime, ito yung mga krimen ng mga traditional na krimen na ginagawa noong unang panahon ay dumadaan na sa computer or sa internet. So, kaya siya tinatawag na criminal. So, halos lahat ng mga criminal ay pumupunta na sa internet para gumawa ng isang krimen. Yun ang yun ang bagong pamamaraan ngayon ng mga criminal. So, may mga dahilan kung bakit ang isang criminal ay gumagawa ng cybercrime. Dahil siyempre gusto nila na mas malaki ang pera. Bakit mas malaki ang kita nila sa pera? Dahil sa pamamagitan nito, yung paggamit ng computer o if nakakonect ka sa internet, ay napakamura. Hindi mo na kailangan bumili ng mga mamahaling barel o missile, kung ano man yan, para sirain ng isang bagay. Pero sa pamamagitan ng computer ay makakakuha ka ng malaking pera. Kung ang robbery ay traditional na ginagawa at ikaw mismo ay pupunta sa isang bangko para magnakaw, physically pupunta ka sa bangko. Pero ngayon, ang kaparaanan ng mga kriminal ay inahack na lang o pinapasok nila yung server ng isang bangko, ng isang financial institution. Pag hindi secured ang
server ng isang bangko o anumang institution. So, kaya siya mas malaki ang kita nila. At ang isa pa sa mga dahilan ay yung anonymity. Kumbaga, hindi ka nakikita pag ginawa mo ang isang krimen. Kahit nasaan lupalop ka, basta nakakonekta ka sa internet, ay magagawa mo ang isang krimen. So, yun ang isa sa mga... And less risk, kumbaga. Kasi, bakit less risk? Sabi ko kanina, hindi mo kailangan pumunta sa isang lugar para gumawa ng krimen. Hindi mo kailangan manloko ng ibang tao. Katulad ng estafa. Dati-dati, physical mong kausap. Mayroon kayong pinag-uusapan. Nagbibigayan kayo ng pera. Nagpapalitan kayo ng ano. Tapos hindi. Ngayon, ginagawa na nila yung internet through buying and selling. Maraming naloloko sa mga ganong kaparaanan. So, yun ang mga nakita ng kriminal kung bakit ginagamit nila yung internet o ang computer para makapaggawa ng isang krimen. So, sa aming pag-iimbestiga, sa paraan ng pag-iimbestiga ng kapulisan, lalong-lalo na PNP Anti-Cybercrime Group, ay 3 ang pamamaraanan para makita natin kung paano ba nagawa ang isang krimen. So, sa pamamagitan lang ng isang computer ay ginamit o target o isang ginamit as a weapon. Kumbaga, dito natin makikita na pagka mag-hack ka ng isang infrastructure o may target ka, kunwari, bangko, online buying, online selling, o anumang institusyon na gusto mong kunin, syempre gumagamit ka ng internet. Yun ang ginagamit mo as a weapon at saka meron kang target. So, it is a computer. At saka yung isa ay pwede mong gawing storage or facility. So, pag sinabi natin storage or facility ay dito mo itinatago ang mga bagay na nakukuha mo sa pamamagitan ng pag-hack sa isang infrastructure o yung target mo na computer. So, doon mo siya itinatago. So, yan yung mga tinitingnan natin. Tsaka yung pangatlo is as a tool. So, pag sinabing natin isang tool, ay ito yung ginamit mo siya para mabuksan mo ang isang bagay. Katulad ng server. Ginamit mo yung server para mabuksan mo yung server. So, yan yung mga tinitingnan natin. So, ginagamit ang computer as a weapon or a target, as a storage facility, and as a tool. So, yun ang mga pamamaraan ng PNP Anti-Cybercrime Group para imbestigahan itong mga krimen na nangyayari sa internet. And, ano ba dapat ang malaman natin sa cybercrime? Sa cybercrime kasi halos lahat ngayon ay gumagamit ng computer. So, kahit maliit na bata, meron tayong nakikita ng mga kahit 2 years old ngayon, pag bumunta tayo sa mall, gumagamit na ng computer. So, yun ang mga delikadong hindi nalalaman ng ating mga magulang na pag binigyan natin ng iPad, tablet, o kung ano man, laptop, ang isang bata at nakakunik yan sa internet, ay hindi natin nalalaman bilang isang magulang kung ano yung mga pinipindot ng mga bata. Kasi lalo-lalo na ngayon ay puro touchscreen na. So, isipin natin na kung ano lang ang pindot, kung ano yung mapindot mo, nabubuksan mo na kagad. So, ganun siya kadali. Accessible ang internet ngayon. At saka yung mga kabataan ngayon ay kasabay nila sa paglaki ang internet. Hindi katulad nung mga nauna sa atin na nung kapanahunan nila ay wala pang internet. Ngayon lang ito nagsimula. So, mga year 2000 doon nag-boom. Kumbaga, naging commercially available ang computer dito sa Pilipinas. So, sa pamaraan ng ganyan, yung mga delikado na yung mga anak natin o sino man ang mga gumagamit ng internet, dapat alam ng magulang, alam ng anak
At kahit dun sa maliliit, dapat alam ng magulang kung ano ang mga bagay na pinapasok ng ating mga anak. So, yan yung mga kahit tayong mga magulang, kung minsan, kung meron yung mga medyo walang kaalaman sa paggamit ng internet, oras na binigyan mo ng internet, ng computer at nakakonect sa internet, ay tuwang-tuwa. Kumbaga, so, feeling niya in siya. Hindi niya alam kung ano yung mga bagay na kanyang pinapasukang mga sites, lalong-lalo na. Kasi sa mga sites na yan, merong mga nagnanakaw ng mga impormasyon pag hindi mo alam. At hindi mo alam kung secured ba yan o unsecured o talagang ang purpose ng website ay magnakaw lang ng informasyon. So, yun yung mga dapat nating titingnan bilang isang magulang at gumagamit ng computer. So, at dito din natin nakikita na maraming mga organized criminals at even yung mga terorista ay gumagamit ng computer or internet. So, yan yung mga tinitingnan natin. At saka maraming krimen na nangyayari ngayon ay ginagamit ang internet, katulad ng kidnapping and extortion. So, sa pamamagitan nito, ginagamit ang computer para humingi ng pera sa isang tao kahit hindi natin nakikita. Yun yung mga bagay na ginagawa nila. At aalahanin din natin na yung lahat ng mga transactions sa bangko, kung ano man yan, bumibili ka, magbebenta ka, ay nagagawa na ngayon sa internet. Kung mag-order ka ng pagkain, kung mag-order ka ng mga damit, mag-online ka lang, order, di-deliver na sa bahay mo. So, lahat na ng transactions ngayon ay nangyayari sa internet. Kahit yung mag-online banking ka, online deposit, online transfer of money. So, nangyayari yan. So, may mga krimen na nangyayari na oras na na-capture ng isang kriminal, ang transactions mo na yan, magugulat na ng ibang tao, nawawala yung pera na hindi nila nalalaman. So, yun yung mga bagay na tinitingnan natin. At ano ba ang mga dapat nating gawin? O ano ba dapat ang ating mga nakikita? Pag sinabing natin kasing cybercrime o computer crimes, ay halos lahat ay nangyayari na yan nang hindi natin nalalaman, lalong-lalo na pag hindi mo talaga alam kung ano ang mga pinapasok mo, kung ano yung katulad ng pagsaksak mo lang ng flash drive or USB. Hindi natin alam na may mga malicious software yan or viruses, trojan, kung ano man yan. At kaya ng isang tao na maglagay ng trojan o viruses sa isang flash drive na hindi natin nalalaman. So, pag hindi natin kilala yung nagbigay ng flash drive o yung tinatawag na USB or SD card or ano man yan or electronic storage devices, wag nyo basta-basta isaksak sa laptop, sa cellphone, kung saan, sa computer. Kasi kung minsan yung mga magaling gumawa ng program ay nakakapag-download executable files ang tawag nila doon. So oras na nasaksak mo yan, automatic yung programs, yung malicious software na yan, tatakbo yan sa computer mo. Boom, mawawala kung masisira ang laptop mo, or either mananakaw niya yung mga dokumento mo, or nanakawin niya yung any information, secret information, even your birth date or any informations na pwede niyang gamitin laban sa'yo para gumawa ng isang krimen. So, gusto kong ibigyan ng halimbawa kung paano ba natin malalaman ng isang tao ay isang cybercriminal. Maraming classifications ito, pero itong ibibigay ko pong halimbawa ay ito yung mga nakikita namin at mga naiimbestigahan na. At tulad ng may mga tinatawag tayong professional cybercriminals or terrorists. Yan ang mga mahirap matunton kung saan sila nag-ooperate kasi gumagamit din yan ng teknolohiya.
So, although mahirap, pero magtatagal bago namin matuntun kung nasaan sila. So, kailangan natin ng coordination ng bawat law enforcement agencies. And one is yung disgruntled employees. So, within the organization or sino man yung nagtatrabaho, lalong-lalo na pagka siya yung may hawak ng IT department or one of the members ng IT department na responsible dun sa security, dun sa mga databases natin sa ating opisina, ayan yung mga may posibilidad na kung minsan pagka pinalayas mo ng kawalang kadahilanan ay kaya niyang mag-access ng inyong files kahit nasan siya, lalo na kung ang server mo ay may remote access. So pag sinetap niya na may remote access, kahit nasan siya, kaya niyang pasukin basta nakakonect sa internet. And meron din tayong tinatawag na business rivalry. So pag magkaaway na kumpanya, parehas yan, nag-aantayan para sirain ang isang kumpanya. Itong isang kumpanya malakas, yung isa mahina. So, ang gagawin ng mahina, aatakihin niya yung kabila. So, it's a vice versa. So, yun ang isa sa mga At saka, ito yung mga tinatawag nating mga hacktivists. Itong mga hacktivists ay, ito yung mga, pag may mga issues or political issues, economic issues, social issues, kung ano man yan na gusto nilang ipaalam sa mga tao, ang ginagawa nila ay sisirain nila yung mga website. Ito yung tinatawag nating web defacement ng mga government sites or any sites na sa tingin nila ay kaya nilang baguhin. So, maraming kaparaanan. Kung sino man yan, sa mga activists na yan, they are politically motivated. Kung sabi ko nga, kung may mga issues katulad ng sa Taiwan Balintang Channel, yung may namatay na Taiwanese fisherman, sa yung mga issue sa Sabah, Malaysia, at saka yung issue sa nung 2010, yung hostage taking sa Manila. So, yun yung mga bagay na nakikita natin na pagka itong mga hacktivists na to at pagka nakita nila na may mga issues na gusto nilang magpapansin, ang ginagawa nila is to deface the government sites, especially the PNP and other law enforcement agencies. So, maraming mga ganong mga nakikita natin. And then, meron pa yung ex-BF and ex-GF. And then, pag nag-away ang mag-boyfriend at saka yung girlfriend, ina-access nila yung social media account ng kanilang boyfriend. And kung yung girlfriend naman, pag nakipag-iwalay siya doon sa boyfriend niya, pag alam niya yung password ng Facebook account or ano ba, Instagram or Twitter pertaining to social media, na-access naman yung social media account either ng babae o lalaki. So, yan ang nagiging problema natin. Marami tayong mga complaints na nare-receive tungkol dyan. And even yung separated husband and wife, ayan din, kung minsan, yun nga, parang pag naghiwalay, alam ng yung email, yung password, alam ng lalaki, bubuksan ng lalaki yung ano. So, it's vice versa. Kahit sino doon, yung babae, alam na yung password ng email ng lalaki. So, pag may mga secret information ka doon, katulad ng nude photos, nude videos na na-save mo doon, oras na na-access nila yun, ipapakalat nila nang wala kang nalalaman. So, yun yung mga bagay na nakikita natin during our investigation. Swak sa ating pangalan, may balitang puno ng pag-ibig. Ngayon, kahit arawan ng kita, pwedeng magkabahay. Dahil interes na affordable loan, pinakamababa na. 4.5% na lang, hulog buwan-buwan, kayang-kaya. Kailangan ng mas malaking bahay? Sige, lipat na! Sa regular housing loan naman, binaba ng 40%. Milyon-milyong buhay na ang aming napaganda. Dapat kayo naman. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan.
Bilib kami sa'yo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya. Mag-member na. Eto na, kalusugang pangkalahatan. Binibigyang halaga nito ang pagkakaroon ng PhilHealth Card ng bawat Pilipino. Kapag may PhilHealth Card, tiyak na makakatanggap ka ng maayos na serbisyong pangkalusugan. Di na problema ang pagpapagamot sa ospital. At kahit si tatay lang ang miyembro, ang buong pamilya kasama sa benepisyo. Kaya dapat may PhilHealth Card tayong lahat. Mag-enroll na sa pinakamalapit na PhilHealth office. Magandang umaga po muli. So, pag-uusapan naman natin ngayon ay yung tungkol sa mga, ano ba yung mga current monitored cybercrime cases na nakikita po namin sa PNP Anti-Cybercrime Group. So, medyo madami-dami po ito. So, gusto ko pang ipaalam sa inyo ang mga ito, katulad ng web defacement, DDoS attack, software piracy, online gambling, pornography, credit card fraud, meron po tayong tinatawag na telecom fraud, identity theft, email threat or extortion, phishing, meron din pong tinatawag na money laundering, online scam, text scam, and smishing. So, ipapaliwanag ko po ito bawat isa para sa inyong kaalaman at sana maintindihan po ninyo. Meron pa isa, yung lalo po lang nangyayari po ito sa mga OFWs natin, yung romance scam at saka yung selling of prepaid loans. Marami pong mga cases na ganyan yung nakaka-receive po tayo. So ipapaliwanag ko po yung mamaya. So ano ba itong web defacement? Ito nga yung pawalang sinabi ko kanina, itong web defacement ay kung ikukumpara natin ito parang vandalism. Kung alam po ninyo yung ibig sabihin ng vandalism, ay yung malilis ang pader mo. May mga taong nagpipintura ng kung ano-anong mga salita o kung ano-anong mga drawing sa pader na malinis. So, yun ang parang ibig sabihin ng web defacement. Ang web defacement naman, papasukin niya yung server mo, web server.
At pupuntahan niya yung pinaka-design ng yung website at lalagyan niya lang kakaibang picture o anyo para masira ang website mo. So, yun ang isa sa mga... So, ito yung tinatawag nilang illegal intrusion para bang trespassing. Pumapasok sa bahay mo na hindi nagpapaalam. So, yan ang violation ng isang batas yan. Meron tayong batas na pwedeng i-file dyan, yung Republic Act 8792. Ito yung Electronic Commerce Act of 2000. So, ano naman yung denial of service attack? Yung sinabi ko kanina, yung DOS o DDoS. Itong denial of service attack ay kunwari, ang website mo ay nag-online ka, online servicing, or katulad ng website ng isang government. Pag binuksan mo ito, marami kang impormasyon na makukuha. Pero, ito namang mga hacker or taong mga kriminal o tinatawag natin cyber criminal ay nagpapadala sila ng mga malaking bandwidth para hindi ma-access ang iyong account o ang iyong website. Para bang yung pinakahalimbawa nito, yung pagkasabay-sabay niyong tawagan ng isang linya ng telepono, hindi siya makakatawag, hindi rin siya makaka-receive ng tawag. So, ganun yun. So, pag sinabi natin denial of service, ay kahit makikita mo yung website, ma-open mo, pero pag kinlik mo ang isang window at pinadala siya ng malaking bandwidth so hindi mo siya mabubuksan. Kaya siya tinawag na denial of service. Yung website mo has been denied through the services kung ano yung nakaprogram doon sa server mo. And ito namang distributed denial of service. Ang pagkakaiba ng denial of service ay isang tao lang o isang website lang ang magpapadala sa iyo ng bandwidth. Ang distributed denial of service ay ito yung maraming tao na sabay-sabay magpadala ng malaking bandwidth sa iyong website. Kaya siya tinawag na distributed. So, kalat-kalat yun. Kung sino ko na, 10 tao sabay-sabay nagpadala sa website mo. Kaya siya tinawag na denial of service attack. At ayon sa isang report ng isang news na ang lahat almost 87% of email na nare-receive natin is coming from spam. So, ano ba itong spam? Spam is it can be a malicious software. Depende sa program. So, kumbaga, pagka yung email ad natin ay na-detect niya na spam yan. Kunwari, if you are using a Yahoo Mail or Gmail, makikita niya doon. Madedetect niya na spam yan. Kaya kumbaga, may folder siya ng spam. So, pag na-detect ng isang email account na hindi secured yung pinanggalingan, pumapasok yan sa spam folder. So, pag hindi secured yung pinanggalingan, considered as a spam. It can be a malicious software. It can be a virus. It can be a Trojan. So, it can be a worm. So, depende po sa kung ano yung ginawa ng program. So, itong virus dissemination na sinasabi, ito yung mga sinasabi ko kanina, these are malicious code. Kumbaga, kaya niyang sirain ng isang program. So, kung ang program mo ay, kunwari, Word document, and pinasukan ng malicious software, o meron kang doon sa flash drive mo ay may Trojan or worm or virus, at pag sinaksak mo sa laptop mo, at nakita niya, na-detect niya na ito, ang isang kunwari, ang nakaprogram doon sa virus or Trojan or worm ay sirain niya yung dokumento na hindi ko na, personal document mo, or meron lang siyang kumbaga na nakaprogram doon na, for example, nakadetect siya ng pangalan ng isang tao, kunwari J, at pag nakita niya doon, buburahin niya yung document. So, depende kung paano siya ipinrogram ng isang programmer. So, maraming pamamaraanan. Isa sa mga pinakamalaking virus dissemination na nangyari noong year 2000, ito yung tinatawag nilang I Love You virus
nanggaling dito sa Pilipinas. Ayon sa investigasyon, accidentally na-upload ito sa internet, sa isang internet cafe sa Manila. It was detected nung sa Hong Kong at nag-spread out after a day, and the loss is almost 5 billion USD sa isang linggo lang. So yun yung tinatawag na the most devastating virus dissemination happened in that year. And talagang malaki ang impact nito sa ekonomiya ng United States. Kasi alam naman natin ang United States, sila yung kaunahang gumamit ng internet. So, meron din tayong tinatawag na software piracy. Itong software piracy na ito yung pag-upload ng walang license na mga videos, ng audios, o ng mga programs. Katulad ng yung ginagamit natin sa mga office programs or any programs from Microsoft, from Mac computers, or any programs na hindi lisensya at hindi nyo binayaran na legal. If you upload or download it, that is considered as a software piracy. And kahit yung mga libro na naka-soft copy, and then you are selling it online without the authority from the publisher or the author of the book, it is considered as a piracy. And ang isa pa sa mga considered as a software piracy ay ito yung mga online streaming ng mga illegal websites. So, monitor yan ng mga tagagawa ng movies at napakaraming websites sa internet na gumagawa ng software piracy. Maraming websites na nag-upload, nagda-download ng movies na galing sa sinihan. After a week, makikita mo na yan sa internet. So, those are considered as a software piracy. Bakit siya tinawag na software piracy? Kasi in-upload po yan sa internet. So, this is considered as a software. Marami rin pong apekto ang software piracy pag lagi ito ay nanonood ng mga pirated movies in the internet, online or online streaming. Malaki po ang epekto niyan sa author, sa publisher at sa ekonomiya ng isang bansa. So, meron din po tayong tinatawag na online gambling. Online gambling, ito yun sa computer din or through the internet. Ang transactions naman nito, they are using a prepaid credit card. So, nagsusugal sila through the internet at may websites na nagkikater ng online gambling. Dito po sa Pilipinas ay may ahensya na para maging legal ang online gambling. So, ang problema lang kung nagkamali ka ng pinasukan at wala ang lisensya yung websites na pinasukan mo, it's either na nanakawin niya yung account mo sa bangko or from your credit card. Pag i-upload mo yung credit card mo doon, it will continuously deduct the amount na i-click mo when you enter the website. So, medyo delikado din pag hindi nyo alam kung secured ba yung website ng online gambling. And meron din po tayong tinatawag na pornography, online child pornography. So, pag sinabi ng online child pornography, ito yung pag-upload ng mga videos ng below 18 years old na mostly mga foreigner ng mga parokyano nito. So, ang modus naman nila is kukunan nila ng mga picture yung bata sa loob ng hotel or sa beach or anything na kung saan man. Basta nainganyo nila isang bata para makunan ng picture, nude photos or also a video is considered as online child pornography. Dito rin po sa Pilipinas ay maraming kaso na kung saan nakakahuli tayo ng online child pornography. Katulad ng isang araw, isa sa ang opisina namin sa Cebu ay nakahuli po ng foreigner na engaged sa online child pornography. Ang modus niya is engganyohin niya yung mga bata na sumama sa kanya. Ililibre niya ng hotel room and then engganyohin niya na kukunan niya ng picture habang nasa loob ng hotel. So, ang ginagawa naman ng foreign national na to ay ibebenta niya yung mga nude photos ng mga bata.
So, dun sa mga magulang, lalo-lalo lang pag nakayo nasa ibang bansa, siguraduhin ninyo na yung mga anak nyo ay hindi nasasangkot sa mga ganito. Lalo-lalo na yung kababaihan ng mga bata. Ayan yung mga, yan ang mga gustong-gusto ng mga foreign national. Na kung minsan nalokin, bibigyan ng malaking pera. Eh, syempre, sa murang edad, hindi nila alam na mali yung pinapagawa sa kanila. So, mahirap din kung minsan. And meron din tayong tinatawag na Internet Relay Chat o yung IRC, na kung saan ito ay isang chat room na lahat ng kriminal ay dito nag-usap-usap. Or lahat ng mga tao na isa group, merong chat room doon, na group doon kayo nag-usap-usap kung ano mang gagawin yung illegal so nagkita-kita sila doon para doon sila mag-uusap. So, kung ano man transaction nila, ay doon natin makikita kung saan yan. So, any part of the world, kahit nasaan ka, pumasok ka sa website na yan, at nakita mo yung chat room, makikipag-usap ka doon sa mga taong nasa ibang bansa o kung nasaan lupalop ng mundo. Basta nakakonect sa internet. Meron din tayong tinatawag na credit card fraud. Itong credit card fraud ay yung credit card mismo. Napakamalaking fraud ito. Hindi lang dito sa Pilipinas nangyayari, kahit sa ibang bansa. Even from the Europe, from the US, o kahit yung mga first world countries ay may mga kaso ng credit card fraud. Ito yung mga unauthorized access ng ating credit card. Ang modus nito ay hindi natin nalalaman na nababawasan ang credit limit natin. Kahit hawak-hawak natin yung credit card, kaya naling kopyahin. So, ano yung mga modus nito? Ang modus nila ay pagka yung credit card nyo ay nawala, kokopyahin nila yan. Or pagka nagbago kayo na, kunwari, expired na yung credit card nyo, yung mga courier ay kakontsaba kung minsan ng mga kriminal para bago dumating sa inyo or i-deliver sa inyo yung credit card ay kukunin na ng kriminal para akala nung may-ari ng credit card ay na-deliver na sa'yo, so nagagamit na yung credit card mo na hindi mo nalalaman. So, may mga ganon. So, meron ding yung mga employees na nagtatrabaho sa credit card na pagka nasilip nila na malaki yung credit limit mo, ay nanakawin nila yung card number at saka yung PIN code. So, pag nakuha nila yon, pwede rin sila mag-online booking, online buying sa mga sites na doing online activities. And meron ding tinatawag na credit card skimming, di ba? Skimming. Ito namang credit card skimming ay ito yung nanakawin niya yung impormasyon ng credit card mo. Dito sa Pilipinas, ang ginagamit natin sa credit card ay mostly ay yung magnetic stripe, na kung saan yung magnetic stripe na yan ay kung may skimming device ka, ay makukopya niya yung card information mo oras na dumaan dyan sa skimming device. Tapos, ang gagawin niya doon, maggagawa siyang panibagong credit card. Meron siyang card reader. Doon niya ililipat yung information mo sa another card. So, kukopyahin niya yun using of a skimmer. Kahit yung information mo, kunwari, information ng credit card ko ay nakuha niya, papalitan niya ng pangalan, ibang pangalan na ilalagay niya sa card. So, oras na pagkaginamit niya, bumili sa mall, bumili kung saan, ay hindi malalaman ng nagtatrabaho sa mga malls or ng boutiques or saan man. Kahit sa mga department stores, oras na sinuwipe yung card mo, ay hindi makikita kung yung nag-swipe ng card ay sa kanya ba yun. Kasi ang mag-a-appear lang po doon ay yung bank information. Kung sa inyo, for example, BP o anumang bangko yan or iba other banks, mga ganon, yun lang ang makikita niya. Hindi niya makikita doon kung hindi nag-a-appear doon sa screen kung ang pangalan ng tao, hindi nakikita yung pangalan ng tao may-ari ng credit card. So, ginagawa naman nila, pinapalitan nila ng pangalan para pagka-chinek, ay ibang ID yung maipapakita.
At ginagamit nila ito sa pagbili ng mga pagbili sa mga malls, katulad ng mga bags or any items or yung mga shoes na gusto nilang bilhin. Or even mag-advance sila, withdrawal sa ating credit card. Kasi sa credit card mayroong advance advance withdrawal. So you can make advance withdraw of certain amount, specific. For example, meron kang 10,000 advance withdrawal, pwede yun. And sometimes, pag nanakaw nila yung informations mo, ang ginagawa nila dyan ay nag-online sila, online booking. Tapos, yung iba naman, pag yung nakapagnakaw ng information mo ay naglalaro sa casino. Ginagamit nila yung account mo, swipe na dun sa casino, papalit into cash. Pag naglaro ng konti-konti, papalit na niya yung chips, magiging pera na. Konti lang ang nabawasan sa kanya. Or pag ginagawa naman ng iba ay nag-online booking sa mga hotels, sa mga 5-star hotels na nag-online booking. So, doon nila pinapasok. Hindi mo nalalaman na babawasan ng card mo. So, after kapag nagkapag-online booking na yan, ibebenta naman nila yung rooms na nakuha nila into a lower price. For example, nakuha nila ng 5,000 pesos. Yung room, ibebenta nila less than 3,000 pesos or basta less than 5,000 pesos. Siyempre, mabilisan na. Magkakapera sila in an instant. Hindi sila naghirap. So, yun yung mga And meron din tayong tinatawag na ATM card fraud. Ito naman ay usong-uso rin. Kahit dito sa Pilipinas, kahit sa lupalop na bansa. At maraming pamamaraanan kung paano natin malalaman na ang isang ATM card or ang isang ATM machine ay compromised o kumbaga natamnan ng skimming device. Meron niya makikita natin dun sa mga ilaw, sa card slot, entry slot, sa ATM keyboard area. Kapag yan ay hindi umiilaw or sa tingin nyo suspicious yung ATM machine o yung machine, ay huwag kayong mag-withdraw basta-basta. Huwag kayong mag-withdraw. So, saan ba dapat tayo pwedeng mag-withdraw ng pera sa mga automatic teller machines? Katulad ng sa loob ng bangko. So, sa loob ng bangko, pwede kayong mag-withdraw yan. Secured naman yan, syempre, kasi nasa loob ng bangko. Or, nasa loob kayo ng mall na meron nakatayong guard 24/7. Or, dun sa mga police camps, military camps na may mga nakabantay na pulis o sundalo. So, saan ba dapat tayo hindi mag-withdraw? Yan ang gusto kong ipaalam sa inyo. 10-5. 11-5 na. Swak sa ating pangalan, may balitang puno ng pag-ibig. Ngayon, kahit arawan ng kita, pwedeng magkabahay. Dahil interes na affordable loan, pinakamababa na. 4.5% na lang. Hulog buwan-buwan, kayang-kaya. Kailangan ng mas malaking bahay? Sige, lipat na. Sa regular housing loan naman, binaba ng 40%. Milyon-milyong buhay na ang aming napaganda. Dapat kayo naman. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Bilib kami sa'yo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya. Mag-member na. Eto na, kalusugang pangkalahatan.
Binibigyang halaga nito ang pagkakaroon ng PhilHealth Card ng bawat Pilipino. Kapag may PhilHealth Card, tiyak na makakatanggap ka ng maayos na serbisyong pangkalusugan. Di na problema ang pagpapagamot sa ospital. At kahit si tatay lang ang miyembro, ang buong pamilya kasama sa benepisyo. Kaya dapat may PhilHealth Card tayong lahat. Mag-enroll na sa pinakamalapit na PhilHealth office. Magandang umaga po ulit. So, saan ba tayo naputol? Tungkol doon sa ATM card fraud. So, pagkata tayo ng mag-withdraw ng ATM, mag-withdraw tayo sa ATM ay, sabi ko nga kanina, ito yung mga sa loob ng mall, sa loob ng bangko, at yung may mga security guard 24/7. May mga nagbabantay, kumbaga, or doon sa mga may loob ng military camps or police camps. At kung hindi nyo maiwasan magpag-withdraw ng ATM, ay siguraduhin nyo na huwag kayong mag-withdraw ng ATM between 10 PM up to 6 in the morning or 6 ng umaga. Kasi yan yung mga time na naglalagay sila ng mga capturing devices or skimming devices para makuha ang inyong PIN code at saka yung bank information nyo sa ATM cards nyo. So, pagka nakuha yan, lalo na pagka malaking pera, malaki ang pera nyo sa account nyo through the ATM, ay kaya nilang i-withdraw yan oras na nakopya nila yung card or information mo, gagawa sila ng panibagong card. May mga instances na reported sa amin na yung ATM nila ay nandito sa Pilipinas, pero nung chinek nila sa bangko, na-withdraw sa ibang bansa. Lalo na pagka ang iyong ATM card ay international card, na kahit saan pwede ka mag-withdraw ng pera. So, may case na yung ATM card mo dito sa Pilipinas, pero na-withdraw yung pera mo from Europe. So, mag-ingat po tayo dyan. At saka yung huwag kayong mag-withdraw dun sa mga malayo sa guards. Kumbaga very secluded yung ATM. Huwag kayong mag-withdraw dun. At huwag kayong mag-withdraw dun sa nasa labas ng mall na maraming tao na dumadaan. Na kumbaga hindi mo nakikita kung sino yung nag-withdraw, kung sino naglalagay. Kung hindi mo papansin kung may ginagawa ang isang tao sa isang ATM. At tingnan nyo rin dun sa keypad, dun sa car entry card slot, galawin nyo yun pagka oras na natanggal o hindi umiilaw, or yung keypad natin ay makapal. Kahit ngayon may mga covers ng keypads ng ATM, ay nagagawan pa rin ng paraan ng kriminal. So lagi po tayong handa, kasi yung pera po natin ay pinagtrabahuan, pinag-ipunan, tapos basta-basta na lang mawawala nang hindi natin nalalaman. At pagka may mga kaso kayong ganyan, inanyahan ko po kayong magdulong ng reklamo sa aming opisina para maimbestigahan natin at matulungan po namin kayo kung magagawan pa natin ng paraan para at least ma-recover kung ano man yung mga nawala sa inyo. So, pag-usapan naman natin ngayon yung tinatawag nilang identity theft. Identity theft ay maraming paraan kung paano manakaw ang isang impormasyon ng tao. Katulad na limbawa ng sabi ko nga kanina, yung pag-upload mo ng virus at gusto niyang nakawin yung information mo. It's considered sa identity theft. Or through online, yung katulad sa social media, nanakaw niya yung account mo at nagpapanggap siyang sa'yo. Siya yung kausap ng mga kaibigan mo. So, may mga cases na paggaganon, yung pagka gumagamit kayo ng mga internet cafes, nakalimutan yung mag-log out. Kung minsan yung kasunod nyo, siya ang gagamit. Pag ginamit yung computer nyo, nakita niya yung
Facebook account, Instagram, Twitter, o LinkedIn na hindi mo na i-log out. Pag masamang tao yun, syempre, babaguhin niya yung password mo at siya lang ang pwede ma-access na ikaw yung may-ari. Hindi mo na ma-access yung account mo. So, it is considered as identity theft. Yung katulad naman sa mga information natin, kumbaga, kung saan-saan lang natin na ilalagay yung IDs natin. Yung ID natin is may mga information yon. So, pag ginamit niya yon, atong informasyon na yon, ginagamit niya sa online buying, online selling, kung ano man, nanakawin niya informasyon nyo. Pag marami nagreklamo, ikaw marereklamo ngayon kasi ang nakita doon, yung picture mo at mga pangalan mo, pero hindi naman ikaw ang gumagawa. So, some sort of an identity theft. Depende kung paano sa pamanong paraan. Meron din tayong tinatawag na email threat or extortion. So, they are using the email at takutin ka na magbigay ka ng pera. Kaya nga siya email threat and extortion. So, one good example is yung kaibigan mo na-hack yung account niya. And then biglang makaka-receive ka ng email na na-disgrasya siya. Yung pala hindi. So, sa mga OFWs natin, kung sino man nakikinig, ay lagi nyo tingnan yung email nyo, or yung email nyo dapat hindi laging nakabukas. Sa cellphone nyo, kasi minsan sa cellphone natin, laging nakabukas ang ating email. Paano kung nakalimutan mo yung cellphone mo, nakabukas ang email mo? Isa sa mga dahilan yan, or nag-login ka sa public internet cafes, hindi mo na i-log out. Or, merong mga spam na nare-receive ka sa email mo, na i-click mo, na-capture yung information mo. So, okay pumunta ka dun sa mga website, ng mga deceptive websites or phishing websites. Ang purpose ng mga deceptive and phishing websites ay magnanakaw lang ng information. Oras na na-click mo yun, mananakaw ang information. Diyan ka na makaka-receive ngayon ng mga emails na sasabihin sa'yo, yung isang kaibigan mo ay, kumbaga, gagamitin yung email mo, papadala sa kaibigan mo, sabihin, nasa ibang bansa ka, wala kang pera, or na-hold up ka, tapos kailangan magpadala sila ng pera para matulungan ka. So, yan yung isa sa mga dahilan. Kung minsan, magugulat na lang yung ibang tao na nakaka-receive ng email doon sa kaibigan nila. So, ang gagawin nila doon, syempre, dahil kaibigan nga nila, ay magpapadala ng pera. Isa sa mga one way of extortion yun. Meron din tayong tinatawag na phishing. Ito naman tong phishing na to, kaya siya tinawag na phishing ay magpapadala siya ng napakaraming email kung sino-sino lang ang pumasok ka sa phishing websites, nakuha niyo yung email mo, padalan ka ngayon ng email. And the content of that email, it can be a malicious software. It can be a virus, trojan, worm, ano man yan, that can capture the data. So, the purpose of that is to capture data. Tulad ng mga bank accounts, date of birth, SSS number, kung ano man ang gusto nyong malaman sa'yo. Or even, kunwari, magpadala siya ng email sa'yo and meron siyang hinihingi. Mga ganon. Ito naman yung money laundering. Yung traditionally, yung money laundering ay ginagamit yan. Kunwari, yung pera mo coming from the illegal proceeds, ibabangko mo sa isang account. Or, tatayo ka ng business, pero yung pinagpunan mo ay from illegal. That is considered as an money laundering. Ito naman ginagawa ng mga online money laundering is kakaroon ng online transactions, lilipat na naman sa ibang account, hanggang sa palipat-lipat ng ibang account. So, yun ang tinatawag nilang online money laundering. Nililipat nila through online. Hindi na physically yung pera ay dadalhin nila at bitbitin nila para sa bangko. So, ngayon, online transactions ang ginagawa nila. So, meron din tayong tinatawag na online scam, katulad ng yung mga Nigerian letters na kunwari, ganito, meron tayong na-receive na email na nagsasabi na member siya ng royal family from Nigeria or from Africa. At sinasabi niya doon na
meron siyang malaking halaga, for example, 40 million US dollars. At sinasabi niya sa email niya na ikaw lang daw ang makakatulong sa kanya para ma-withdraw niya yung 40 million US dollars. So, ang kailangan niya dyan, isasabihin niya dun sa sulat niya, yun, kailangan ko ng bank account mo, credit card number, or kung ano man, date of birth, para daw yung pera maililipat sa account mo. Pero hindi totoo yun. Lolokohin ka lang niya. Pag naibigay mo yung mga accounts mo, ikaw ngayon naloko. Tataka ka na lang na wala na pera mo sa bangko. Yung pala, ninakaw niya yung pera mo. Akalain mo ikaw ang may bigyan ng pera, pero pag nagbigay ka ng informasyon, ikaw na ngayon ang mawawala ng pera. O bantayan po ninyo yung mga ganon. And meron din tayong tinatawag na International Simple Resale or ISR. Ito ay modus ng mga foreigners na nandito sa Pilipinas na kung saan yung mga domestic prepaid cards ay kino-convert nila into international call. At ang ginagawa doon, ibinibenta nila yung domestic call doon sa mga kasama nilang foreigner para maging international call. And ang sinisingil nila is an international pay, hindi siya domestic. So, in charge noon is international. But, doon sa mga telco, the loss is they will be charged as a domestic charge. So, mas mababa, domestic call, mas mababa yung rate. Ang ginagawa nila, kino-convert nila yung prepaid card into a international call. So, they are collecting international rate. Samantala may charge sa bangko ay domestic rate lang. So, lugi po yung bangko niya. And we have conducted an operation sa mga ganung mga foreigners na boxes of SIM cards yung mga nahuhuli natin. Kasi merong isang machine na pwede nilang saksakan ng 100 SIM cards na they converted into international call. These are prepaid cards. So, nalulugi ang mga telcos sa mga ganung modus ng mga to. And meron din tayong tinatawag na telecom fraud. Ito naman telecom fraud nito, they're using a voice over the internet protocol or VoIP. Nagpapanggap sila ng mga police, prosecutors, or judges. Ang maganda lang nito, mga biktima nila ay mga foreigners din from another country, pero dito na lang sila nag-ooperate sa Pilipinas. At binibiktima nila yung mga kapwa nilang foreigners sa ibang bansa. At sinasabi nila lang ganito, na monitor ko yung account mo, mayroon kang illegal na ginagawa, ang polis ay nag-iimbestiga, iniimbestigahan ka na ng gobyerno ng bansa, at kailangan yung pera mo ay kukunin ng bansa. So, ginagawa naman nila, sinasabi nila na, sabi nila, meron akong kakilalang polis, meron akong kakilalang prosecutors or judges na kailangan yung account mo ay matransfer sa ibang account. So, foreigners mostly ang nagiging biktima dyan. At meron din tayong tinatawag na cybersex din. Pero naman mga cybersex din ay online cybersex. Naghuhubad sa harap ng camera at online nakikita ng parokyayo niya through the internet. So, mostly nagiging biktima dito ay mga babae. At sa ngayon ay nagiging trending na rin ay mga bata ang ginagamit ng mga magulang kung minsan. Kung naalala nyo, yung nung nakarang isang buwan or last September ay may mga nahuling mga kabataan, may nahuling nanay na ginagamit niya yung mga anak niya. So, iwasan po natin na gano'n. Or turuan po natin ng ating mga magulang or ang mga ating mga anak, pati na yung magulang na dapat ay pangalagaan ng kapakanan ng ating mga anak para hindi masangkot o yung magulang mismo kung minsan ang nagtuturo sa kanilang mga anak para ang kanilang mga anak ay naisasangkot sa mga bagay na ganyan. Although walang physical contact yan, but the impact of the case from the child is a psychological effect. So, hanggang doon na lang po. Sa susunod na naman ay meron kaming maibahagi muli sa inyo. At sana ay marami kayong natutunan para sa umagang ito. At kung meron man po kayong mga reklamo
At pwede po kayong magreklamo sa opisina namin online. Hanapin lang po yung www.pnpacg.gov.ph. Pwede po kayong mag-online na magreklamo. Pwede nyo rin pong tignan kung ano yung mga current trends sa mga cybercrimes na nangyayari dito sa Pilipinas para at least ay maliwanagan kayo kung ano man yan. So, hanggang sa muli po, ako po si Police Chief Inspector J. Guillermo, tagapagsalita ng PNP Anti-Cybercrime Group sa ngalan po ng aming direktor na si Police Senior Superintendent Gilbert Casisosa. Muli po ako nagpapasalamat sa araw at panahon at naibahagi ko po ang aming kaalaman tungkol sa cybercrime. Maraming salamat po.